Isang makasaysayang araw ang naganap matapos sumestigong ilang matataas na opisyal ng militar laban sa Pangulo na si Kuting Jr. Ayon sa kanilang testimonya, sangkot umano ang Pangulo sa malawakang katiwalian na nagdulot ng malaking pagkalugi sa kabanang bayan. Ang mga ebidensyang iniharap ay nagpatibay sa kaso na nag-ugat sa anomalya sa mga kontratang pinasok ng administrasyon. Dahil sa matibay na ebidensyang inihain, naglabas ng mga hatol ang Korte Suprema na nagdeklara ng kasalanan ng Pangulo sa mga paratang. Ayon sa ulat ng desisyon ng Korte Suprema ay maaring magresulta sa tuluyang pagkakatanggal sa pwesto ng Pangulo at ng posibleng pagkakakulong. Sa kabila ng desisyon, nananatiling tahimik ang kampo ng Pangulo habang ang Malacanang ay naglabas lamang ng maikling pahayag na nagsasabing ipaglalaban nila ang kanilang karapatan. Ang desisyong ito ng Korte Suprema ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa taong bayan. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang galit at pagkadismaya habang ang iba ay nananawagan ng pagkakaisa upang may balik ang integridad ng gobyerno. Ang kasong ito ay nagmarka ng bagong kabanata sa politika ng bansa at nagsisilbing paalala na walang sinuman ang higit sa batas. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ganon. Tapos anong sasabihin yung lulukoyin namin yung tao namin? Precisely ayaw namin lukoyin yung mga tao namin. Ayaw namin ilagay sa alanganin ang mga tao namin. Kasi kami ang susulat at haharap sa mga kamag-anak niyan, mga mahal sa buhay niyan, kung may mangyari sa kanila. Yun yung ayaw namin. Okay, balik tayo. Kaya nga kinuwento ko kay Buka yan. Alam nyo, implied. Implied yon. Pagka ganyan mga opisyal sa Armed Forces, nagsasalita, implied. Alam mo, Bukay, nung cadet, nung 89 ko. Inimbitahan ako ng mga klasiko. Bert Caldeo, patay na. And Dobby Miranda, yung nag-OIC na yung Chief of Staff. No? Pinuntahan ako sa quarters ko sa Port Bonifacio. Okay. Tapos nun anong ginagawa niyo dito, Bok? And that was 1 week. 1 week. Hindi, wala pang 1 week. No, wala pang 1 week. Kakalabas pa lang ng bebe, no? Dede, no? Kalong-kalong, muntik nang mamatay. And here you are, pupunta yung mistak mo at sasabihin, Bok, meron. Kasama ka. May hawak kang kumpanya. Airport ang iyo. Sabi ko, sino yung upo? Compartmented. Putang ina, bakit compartmented? Gago pala kayo Don't give me that shit na compartmented, mista. Tanungin nyo si Dobby Miranda, all right, sir. Pag sabihin niya hindi totoo, all right niyo. All right, sir, alam ng langit yan. Sabi ko, bakit sino yung upo? Marami daw, hindi isang tao. May council. Parang hunta lumalabas. Sino-sino ang member ng council? Bok compartmented. Hindi namin pwedeng sabihin. Hindi nyo pwedeng sabihin o hindi nyo alam. Mahirap yon, hindi nyo alam, tapos nun, isusubo ninyo yung sarili nyo at tropa nyo. Tapos ngayon, dinadamay nyo ko, susubo ko yung sarili ko, mababalo si Mrs. at yung mga anak ko, mawawala ng tatay. Una pa lang yon, 89, una pa lang yan. Namatay yung unang-una, pangalawan na yon. Kaya maingat, eclamptic yung yung ex ko. So, pagkalabas sa ospital, happy ako. Okay na, naitawid ko. Kasi hindi ko napupuntahan yan at dahil busy ako sa trabaho. Maraming kudita nga, maraming So, kailangan ako. Kung nasaan yung amo ko, nandun ako. So, ayan. Sinusungkit ako Nasanika na ako Sinusungkit ako to head a company. Kailangan daw kasi ganyan-ganyan. Sabi ko, Bok, okay lang sa akin. Pero you are asking na isakripisyo ko yung buhay ko. Kilala nyo naman ako, mista Patay kung patay ako
at yung tao ko, kilala ko, patay kung patay. Ngayon, kung ilalagay nyo sa isang kumpanya, I have that reputation, patay kung patay. Pero hindi ko isusubo yung tao ko kung maalangan yung buhay nila. Mahirap mag-explika sa mga asawa o kaya sa anak. At saka hindi pa ako namamatayan ng sundalo ever. Nung sa combat operation, hindi ako maingat ako eh. Pinag-iingatan ko yung tao ko. Oh, fast forward. Tapos ngayon sasabihin, i-commit yung tao, ganyan-ganyan. Ano ba yan? Eh, hindi ko nga alam yung mangyayari eh. Hindi ko alam yung plano eh. Wala nga plano daw eh. Yun yung feedback eh. O anong gagawin ko? Itatapon ko yung kayo? Itatapon ko kayo? Balak sa buhay nyo? Pagkabakbaka na, takbuha, kanya-kanyang buhay? Eh, tarantado. Hindi ganon. Mali yun. Hindi ako ganon. Naisusubo ko yung mga tao sa alanganin. Kaya nga, balik ulit. Sabi ko, ano yung plano? Hindi alam yung plano. Basta, kunin ko raw yung airport, compartmented, blah, blah. Bakit? Oh, naintindihan mo naman, compartmented. Kasi, kinakailangan mong ano yan eh. Kinakailangan mong secret ba? Pero, kung secret yan, bakit nyo ako pagkakatiwalaan? Gusto nyo ako pagkatiwalaan on a specific tasking, specific mission, tapos you're asking me na pagkatiwalaan kayo? Teka muna, wag ganon. Hinihingi nyo sa akin, ibigay yung buhay ko, i-commit ko yung buhay ko, tsaka yung tao ko. Ngayon, it is my right na hingin sa inyo kung ano yung plano. Ano yung pinag-usapan nyo? Bakit hecho puwera ako? Ano yung gamitan? Isusubo niyo yung mukha ko, yung buong karir ko? Let me be the judge kung papasok ako dyan o hindi. Kasi okay lang akong kasama. Pero pagka alam ko yung ano yung plano talaga, gusto ko rin pwede ko mag-comment. Hindi yung isusubo mo sa akin, yan ang plano. Yan ang pinag-usapan. Because it is our right. Every right na sabihin ko, manigas kayo, inyo na lang yan. Hindi nga umabot dun eh. Kay Commander Bukay pa lang, supalpal na eh. Nung tinawag sa akin ng Commander Bukay yan, nung sinabi sa akin kagad ni Commander Bukay walang plano, right away sinabi ko sa cellphone, right away, all right sir. Sinabi ko kagad, matuloy ako pick up eh. Sinabi ko, wag mo i-commit yung tao. Wag mo i-commit yung tao. Walang gagalaw, walang kikilos. Mahirap yung ganyan kasi masusubo ka, maya-maya, kayo lang nandyan. Oh, tapos sira yung grupo natin. Mamaya yung grupo lang natin tinirgas, napukpok. Eh tayo nga yung magdedepensa, tapos tayo magiging helpless. Tsaka, nasa akin yung, as a commander's prerogative, nasa akin na yung kung paano ko i-commit yung tao. Okay? Huwag akong unahan. Huwag akong unahan. Kasi may option ako eh. Ilalabas ko ba yung tropa, yung tao, na walang armas? Merong armas o parehas? O hindi kayo nag-iisip ng ganon. Ako nag-iisip ang ganon. Kung ilalabas ko yung tropa, yung tao, i-commit yung tropa, ano yung extent? Walang armas, tao-tao lang. Doon kayo, sige, magpapukpo kayo doon, magpatirgas kayo. Pagka nangyari yun, lalabas yung merong armas. Ay, ginago nyo eh. O yan, lalabas nyo merong armas. And then lalabas pa yung mas marami. Kasi 1 up, 2 down. Okay? Alam niyo yung sabihin ng 1 up, 2 down? Lalabas yung una, may reserba kang dalawa. Lalabas yung pangalawa, may reserba kang pangatlo. Eh, hindi nag-iisip eh. Kaya nga pangit. Ayaw namin ng gera, ayaw namin ng away, ayaw namin ng madugo. Kaya nga, hanggat mare, hold. So, sinabi ko doon sa mista ko, balik tayo. Sabi ko sa mga mista ko, kayo na lang, Bok, pas ako. Tapos, dinahilan ko, may pamilya ako, Bok eh. Alam mo, sagot ng mista ko? Bok, sige. May pamilya din naman kami eh. Sabing ganon. Tapos noon, may pamilya din naman kami, sagot ng mista ko. Tapos,
Sige, basta enjoy naman yung pamilya mo eh. Enjoy mo na lang yung pamilya mo. Kasi kami baka mamatay eh. Alam niyo sinagot ko, minura ko, putang ina nyo. Tarantado kayo, mista eh. Tarantado para kayo. Gusto niyo sakripisyo ko yung sarili ko, yung pamilya ko? Dahil lang sa sakripisyo yung pamilya nyo. Tarantado kayo. Bakit ko sasakripisyo yung pamilya ko? Alang-alang sa inyo. Gago. Puta na, ilang taon na kami noon? 89. I was 27. Sabi ko, ba't ko susulong yung sarili ko? Hindi nyo nga, bigyan nyo ako ng ano? Bigyan nyo ako ng OPORD. Makita ko kung talaga yung plano. Bigyan nyo ako kung ano yung kalaban. Ano yung tingin nyo? Sino yung friendly forces? Sino yung ano? Sino yung kakampi dyan sa PNP? Sino yung kakampi sa AFP? Sino yung... Ang dami kong tanong eh. Hindi yung babanatan nyo ako ng sandali lang ha. Babanatan nyo ako ng sali ka na. Yung ganun ba? Ano ito? Picnic? Picnic? Hindi pwede ganun. Hindi pwede yun. Tsaka, you're not a member of the group. We are. You are not the head of the group. We are. Ako tsaka si Bukay at tsaka yung ibang commander. You have no right to commit the group or to expect na makomit yung grupo just because kailangan nyo ng tao. Pwede ba bigyan ng konting respeto yung grupo? Pero kung wala yung grupo doon, bakit kinakailangan pumunta sa extent na upakan ng upakan? To the point na may sinasabi pa, yan, malaunan yan, manghihingi ng pera. Tangina, tarantado eh. Mali yun. How do you expect us now to, sino ba? Ano ka ba? Sino ka? Yung ganon eh. Bakit ganon? Sisiraan pa kami. Sa ere, sisiraan kami. Putang ina, ang tagal-tagal kong ang tagal-tagal ko iningatan yung pangalan ko. Hindi ako, tapos isang magbablog lang ng ganon, tapos kukwestiyonin yung integridad ko. Kaya ang gusto na nga hamunin ni Bukay kung hindi lang lalaki Sabi nga, wag na natin patulan. Explain lang yung natin, yung side natin. Pangit, unfair yun Unfair. Kasi kung kunyari pinangako yung grupo natin, yun. Kaya sabi ko kay Bukay, kay Commander Bukay, napag-isipan ko. Kasi nangyayari yan I know na magkakaroon ng repercussion Advanced thinking. Sinabi ko kay Commander Bukay, gusto kong word for word sabihin sa inyo. Word for word. Makita ninyo. Kakainit na ulo. Maingay yung aso, no? Shh, quiet. Quiet. Lutong. Quiet. Napitang magmaingay. Yun. Ano sabi ko sa kanya? Teka. Brrrr. Tensyon na kayo? Ito. High level yung iba ko sinabi kaya hindi ko pwede share sa inyo. Ito na lang. Good AM June. The next day na to. Napag-isipan ko lang. No? Napag-isipan ko lang. That our standard in committing FGF for any political exercise involving the Grand Master or the apprentice, the mentor or the apprentice, is that direct line na lang. Direct line. Sila kausap.
not anyone else. Why? Pupunta ka doon. Makikipagbakbakan ka, makikipag-awayan ka, makikipag-ano ka, malalagay sa peligro ang tao. Kalabas-labas, walang gustong tumayo. Walang Tapos uwi na kayo. Puta yan. Kaya nga sabi ko next time, pagka ganyan, direct line na lang. No? Direct line. Sabihin nyo, huwag kaming ma-involve, okay lang. Hindi naman kami kulang sa pansin eh. Tsaka ang ano namin, ang ano namin, ang ano ng FGF, di ba? Ang simulain natin, ang ating purpose is depensa ng pamilya, neutral tayo. Ngayon nga, yung ibang mga commander sinasabi, although yung iba galit na galit, bakit hindi tayo nagpakita? At yung iba naman, akala ba namin yung neutral tayo? We have to manage that. So, pinakamaganda neutral tayo. Pagka may inaping Pilipino, may inaping taong bayan, doon tayo. Kagaya nung nanaginip nga ako doon sa KOJC. When everybody iniisip, vlogging, ganyan, vlogging, ganun. Kami, nagmomobilize na kami ng tropa. Tanungin yung mga commander doon. Nawalan pa ako ng commander kasi yung isang commander, no? Ayaw niya. Kasi medyo ganun siya kay pastor. Sabi ko, hindi naman si pastor. Ang dito, yung KOJC, nasasaktan na sila. May namatay, may pinukpok, may tinirgas. Mali na, kaysa mo daanin yung ginagawa ng PNP, abusado na. Wala na sa batas, wala na sa konstitusyon, nilabag na. Huwag nilang sasabihin yung PNP ay taga-implement ng konstitusyon. Tapos sila ang pwedeng ng konstitusyon and bababuyin nila tapos huhuli nila yung mga tao, pupupukin nila. Mali yun. Na? Magkita sa ayos. Alam naman ng PNP mali eh. Yung ibang ang PNP sinasabing mali eh. Ay, kaya nga kung ako nga masunod kaya nga ang dyan, nagsabi ko, sige, nagkaroon ng conference kami, online. O sige, sinabi ko, kikilos tayo, hindi. Consensus, okay, kumilos. O sige. Hanggang sa, tumiwalag yung isang commander. Okay lang yun. Right niya yun. Right yun. Tapos yung iba naman sinasabi, sir, too much na yan. Kasi kaya nga sinabi ko, sige, standby. Pumorma na kayo doon. Walang magdadala ng armas para hindi maging grabe. Nagsalita si Inday, si BP. Hold na lahat. Fight the war another day. Pero yung sasabihin na mga ang FGF, pang lang tayo, unfair yun. Hindi tama yun. Okay? Kaya sabi ko, direct line na lang. Sila kausap, not anyone else. Not even si attorney, not even si Lab, not even si attorney ulit, o si etc. If they need our help and would ask for our lives, yun ang sabi ko and would ask for our lives and that of FGF, they better talk to us eye to eye. Yan yung message. Ayan yan yung message ko. They better talk to us eye to eye. We do not need to go between people. Go between, intindihan niyo yan. Na meron pang miron, meron pang tinyente, meron pang ang daming pupunta, nagpapasikat kunwari itong iba, mahirap Tapos hindi makapag-commit. Maganda ang kausap, diretsuhan, mata sa mata. Kung sino man yung pinagtatanggol natin. Mandi na yung dadaan pa kay vlogger, dadaan pa kay kung kanino, kay attorney o kaya kung saan. Ayoko, kukomit ko yung tao ko Kukomit ko kayo At ako yung mukha ko yung gagasgasin nyo
Tapos wala kami sa plano. Kaya nga, nadagdagan na naman ngayon. Ang sabi ko, wag na, wala na. Hindi na tayo makipagplano. Hintay na lang natin kung ano. And then magdesisyon ako. Pag sinabi ko standby, standby. Pag sinabi kong, sige, go, sali tayo. Tanong na lang doon kung sasali ba tayong armado tayo o walang armas tayo. Ang inang yan. Tapos mamaliitin ninyo yung ang aming ano. Ano ba kayo? Akala ko ba magkakampi? Akala ko ba dapat mag-unite? Akala ko ba kinakailangan bawat kaya nga okay lang, hindi kami kulang sa pansin. Yung kunyari yung sige, anong pinaglalaban nyo? Pinaglalaban ninyo anti-corruption. O bakit? Pag hindi kami kasama, hindi kami kasama sa anti-corruption. We will fight our own anti-corruption drive in our own time, in our own way. Pwede naman ganun eh. Because we are confident how to do it, when to do it. Huwag mong didiktahan kami kung anong gagawin. At better, mag-sorry na lang. At tanggalin yung vlog na yon. Otherwise, galit-galit tayo. Tasasahan nyo kami. Gagalitin nyo ako, gagalitin nyo yung tropa ko. You need each other. Then you will fight each other. You will display that kind of stupidity, that stupid argument. Hindi pwede yung ganyan sa gera. Pagkalabanan. You need each other. You defend each other. Hindi yung sisiraan pa na sisiraan. Tapos sabihin, pera-pera lang yung grupo. Nasaan yung mga milyon-milyon na yan? Wala naman. Putang ina, challenge pa yung grupo. Bahala kayo. Lumabas kayo kung gusto nyo. Pero I will not commit FGF pagka ganyan ang ang samahan. Putang ina, mamatay ang isa dyan eh. O paano? Konsensya ko. Kung sa inyo baliwala yun, edi bahala kayo. Sige, lumabas kayo kung gusto nyo. Ilabas nyo lahat ng tao, mag-people power kayo kung gusto nyo. Yung kalaban, yan ang gustong-gusto, mag-away-away. Pero I don't give a shit kung mag-away-away because kayo nagsimula niyan. Tangin lang yan. Kaya nga, balik ako. Sabi ko doon sa mga mista ko, Puchabok, kung akin okay lang, pero tropa ko eh. They deserve every chance to survive. No? They deserve every chance to know why they are fighting, what they are fighting for, or if need be, why they are dying. What they are dying for. Napakasimple. Hindi masagot ng mista ko. Sabi ko, mista, hindi ako sali dyan. O, kinonsensya ako. Maya-maya, yan na. December 1, putok. November 31, November, yung day before, pumutok na. No? Pinasabog na yung repeater. Mista ko yun nandun eh, Padua. Pero hindi siya yung lumapit sa akin. Si Miranda at si Caldeo. Delta Company pa si Miranda. Talagang ko yan, yung pati si Bert Caldeo, kasama ko sa kalokohan niya si Bert eh. Kasama ko sa Cagayan Valley eh, si Bert Caldeo. Second company siya, first company ako eh. Although, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!